Hindi ikaw ang tunay na asawa ko. OFW. Na Mister, nabunyag ang nakakakilabot na sikreto pag-uwi ko matapos ang 12 taong pagtitiis sa abroad. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Marisa, 39 taong gulang, isang OFW. Sa Dubai sa loob ng 12 taon. 12 taon ng pagod, luha at sakripisyo. 12 taon na hindi ko nasilayan ng personal ang paglaki ng aking 2 anak. Tuwing may overtime, hindi ako tumatanggi. Tuwing may pagkakataong kumita ng dagdag, kinukuha ko. Kahit masakit ang likod ko sa maghapong paglilinis ng mga villa ng mayayamang amo, tinitiis ko. May isang pangarap lang ako. Ang makauwi balang araw at mamuhay ng masaya kasama ang pamilya ko. Sa loob ng maraming taon, ipinapadala ko halos lahat ng sahod ko sa asawa kong si Ramon. Siya raw ang nag-aasikaso ng bahay. Siya raw ang nagbabayad ng mga utang. Siya raw ang nag-aalaga sa mga bata. Ganap ang tiwala ko sa kanya. Pero hindi ko alam. May isang napakalaking kasinungalingan na unti-unti na palang binubuo habang nasa ibang bansa ako. Hindi ko sinabi sa pamilya ko na uwi ako. Gusto ko silang sorpresahin. Bitbit ko ang 2 malalaking maleta na puno ng regalo. May bagong cellphone ang mga anak ko. May mamahaling relo si Ramon. May ipon din akong sapat para makapagpatayo ng maliit na negosyo. Habang nasa taxi ako papunta sa aming subdivision, halos maiyak ako sa excitement. Sa wakas kumpleto na ulit kami. Ngunit pagdating ko sa bahay, may kakaiba agad akong napansin. May bagong sasakyan sa garahe. Mas maganda ang bahay kaysa dati. May bagong pintura. May bagong gate. Napangiti ako. Mukhang mahusay talagang napamahalaan ni Ramon ang pera. Ngunit nang ipasok ko ang susi, hindi bumukas ang pinto. Natigilan ako. Bakit pinalitan ang lock? Kumatok ako. At doon nagsimula ang bangungot. Pagbukas ng pinto, hindi si Ramon ang bumungad. Isang babae. Mga 30 anyos. Maganda. Nakasuot ng mamahaling damit. At hawak niya ang isang batang lalaki. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nagulat. Sino ka? Tanong niya. Napakunot ang noo ko. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sino ka? Biglang namutla ang babae. Ano? Nasaan ang asawa kong si Ramon? Parang nawalan siya ng kulay. Maya-maya. May narinig akong pamilyar na boses mula sa loob. Love, sino yan? Napatigil ang puso ko. Si Ramon. Lumabas siya. At nang makita niya ako, parang nakakita ng multo. Marisa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang hawak na baso. Basag. Tumilapon ang mga bubog sa sahig. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Hindi ako makapaniwala. Ako ang dapat magtanong niyan. Tumulo ang luha ko. Sino ang babaeng ito? Tahimik ang lahat. Naririnig ko lang ang malakas na tibok ng puso ko. Pagkatapos, may sinabi ang babae na lalong gumulo sa lahat. Hindi ba ikaw ang dating asawa niya? Parang huminto ang mundo. Dating asawa? Napaatras ako. Ano nang ibig mong sabihin? Nagkatinginan sila ni Ramon. At doon ko nakita ang takot sa mga mata niya. Takot na matagal na niyang itinatago. Maya-maya ay umamin si Ramon. Sa harap ko. Sa harap ng babae. Sa harap ng batang hawak nito. Marisa, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang buong katawan ko. May iba na akong pamilya. Parang sinaksak ang puso ko. Paulit-ulit. 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 Ano? 12 taon akong naghirap. 12 taon akong nagtiis. At iyon lang ang sasabihin niya? Biglang sumigaw ang babae. Hindi mo sinabi sa akin na buhay pa ang asawa mo. Nanlaki rin ang mga mata ko. Hindi mo alam? Umiling siya habang umiiyak. Sinabi niya sa akin na matagal na kayong hiwalay. Nabunyag ang isa pang kasinungalingan. Pareho pala kaming niloko. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Nagkamali ako.
May mas malala pa. Lumabas ang panganay kong anak. 20 taong gulang na siya. Ngunit iba ang tingin niya sa akin. Walang saya. Walang excitement. Walang yakap. Parang estranghero. Mama ni. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa puso ko. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Parang bumagsak ang langit. Ano? Tama na ang pagbalik mo. Hindi ako makahinga. Mama, matagal ka nang wala. Bakit mo sinasabi iyan? Doon siya umiyak. Matagal na pala siyang sinisiraan ni Ramon. Sinabi raw nito na pinili ko ang pera kaysa pamilya. Na wala raw akong pakialam sa kanila. Na hindi raw ako umuuwi dahil ayaw ko. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Na ako ang bumuhay sa kanilang lahat. Ilang linggo matapos ang komprontasyon. May natanggap akong tawag mula sa bangko. At doon ko nalaman ang isa pang sikreto. May nakatago pala akong investment account na ginawa ko noon. Hindi ko ito gaanong pinansin dahil automatic ang hulog buwan-buwan. Nang ipasuri ko, halos mapaupo ako. Lumaki ito ng sobra sa loob ng 12 taon. Milyon-milyon na ang halaga. Hindi alam ni Ramon ang account na iyon. Hindi niya ito nagalaw. Hindi niya ito nakuha. Hindi niya ito naubos. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may natira para sa akin. At doon ko napagtanto ang pinakamahalagang bagay. Hindi man naibalik ang mga taong nawala. Hindi man nabura ang sakit. Ngunit maaari pa ring magsimula muli. Makalipas ang ilang buwan, nagkita kami ni Ramon sa korte. Pagod, tumatanda, at halatang wasak na ang buhay. Lumapit siya. Umiiyak. Patawarin mo ako. Tahimik akong tumingin sa kanya. Alam kong minsan ko siyang minahal. Ngunit hindi na ako ang dating Marisa. Umiti ako ng bahagya. At sinabi ko ang mga salitang hindi niya inaasahan. Pinatawad na kita. Napaluha siya. Ngunit bago ako umalis, idinagdag ko. Pero hindi ibig sabihin noon na babalikan kita. At tuluyan akong naglakad palayo. Habang papalayo ako, pakiramdam ko unang beses akong naging malaya. Matapos ang 12 taong sakripisyo. Matapos ang napakaraming luha. Sa wakas, pinili ko naman ang sarili ko.